Matapos ang nangyaring 3 versus 3, ngayon ay i-review na natin ang Chapter 157 at 158 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksi na natin ang brutal at matinding bakbakan sa pagitan ni Shin at Haruma. Isang laban na magpapapush talaga sa limit ni Shin at magpapamalas sa lakas ni Haruma. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter kay Shin na nagsasalitang walang rules pagdating sa pagpatay. Sa kanyang isipan, naisip niya na nasabi niya ang mga salitang ito kahit hindi na siya isang assassin. Makikita naman na tumayo na si Haruma matapos itong matalsik sa suntok ni Shin. Sabi ni Haruma, "Sinasabi mo yan kasi hindi mo naiintindihan." Tanong ni Shin, "Ano?" Sabi ni Haruma, "Natuturuan kita, kaya makinig ka lang maigi first year." Sabi ni Shin, "First year?" Paliwanag ni Haruma, ang dahilan kung bakit nagkikare siya sa sports ay dahil sa unfairness. Hindi raw siya basta-basta papatay ng tao. Tanong ni Shin, "Unfair?" Paliwanag pa ni Haruma, "Kunwari, ikaw at ako. Pagdating sa physical build, athleticism, talent sa pagpatay ng tao, at charisma, ang gap natin ni Shin ay masyado raw malayo. At saka, hindi ko nararamdaman ng kasiyahan kung one-sided lang ang pagpatay. Kaya madalas, sinasabi ng mga tao sa paligid ko na weird daw ako kasi iba ang style ko. Ang estilo ko ng pagpatay ay lumaban ng patas within sa rules ng sports." Sa isipan ni Shin, iniisip niya, ano ba tong pinagsasabi nitong baliw na to? Dagdag pa ni Haruma habang tinanggal ang ulo ng isang statue. "Ang sinasabi ko rito, dapat magkaroon tayo ng magandang deathmatch." Binitawan ni Haruma ang ulo at naghanda ng sipa. Sabi ni Shin, "Isang diretsahang penalty kicks na maiiwasan ko lang ng bahagya." Subalit napansin niya ang dalawang sibilya sa kanyang likuran na nagtatago. Sa isipan ni Shin, iniisip niya, nakapag-evacuate na ang mga sibilya. Dito, sinipa ni Haruma ang ulo. "Pigilan mo to, goalkeeper!" Nainis si Shin at naghanda habang nagcha-charge ng energy sa kanyang glove. Miyam-miya, nagawa niyang makuha ang ulo pero masyado pa rin ang impact at patuloy na umiikot. Ginamit ni Shin ang lahat ng kanyang lakas gamit ang glove. Nasabi ni Shin, "Kaya ko itong pigilan, buti na lang nagawa kong mapalihis ang ulo." Sabi niya sa isipan, ang baliw na ito ay nirisk ang buhay ng mga inosenteng tao. Hindi ako magpapa-apekto sa mga laro ni Haruma. Kailangan kong ibahin ang sitwasyon. Makikita na umuusok pa ang kanyang kamay dahil sa pag-attempt na pigilan ng ulo. Miyam-miya, lumapit sa likuran ni Shin si Haruma. Kinuha ang isang statue, tinanggal ang ulo at ibinaon ang kanyang mga daliri. Sabay sabi, "Matagal-tagal na akong hindi nakapag-bowling." Sabi ni Shin, "Ako pala ang team." Kaya naman, binitawan ni Haruma ang ulo pero napunta ito sa ibang direksyon. Sabi ni Shin, "Nagmintis siya. Isang wrong gutter ball." Para sa kaalaman, ang gutter ball ay ang mintis na pagtira ng bowling ball. Subalit hindi pala nagmintis si Haruma. Pinaikot lang niya ang trajectory ng ulo kaya natamaan pa rin si Shin habang nasa ere. Kaagad lumapit si Haruma at sabi, "Mula sa posisyon ng bola at sa shape ng field, isa itong American football." Napasabi naman si Shin, hindi kailamang makawala sa mga sports na ito ni Haruma. Subalit, nagawa pa rin siyang mahawakan ni Haruma at ibinaon ang kanyang ulo sa sahig ng sobrang lakas na gumuha ang sahig. Grabe, napaka-brutal ng sinapit ni Shin, mga kaibigan. Habang hindi pa tuluyang bumagsak si Shin at nasa ere pa, nagsalita si Haruma. "Naninigurado ako," at sabay inispike ang isang tipak ng semento na direktang tumama kay Shin. Pinipilit pa rin ni Shin, mga kaibigan, na ihinto ang kanyang sarili mula sa atake. Subalit napunta rin siya sa tubig at nakatayo pa rin. Sa kanyang isipan, hinisip niya na hindi pa siya malakas para talunin si Haruma. Habang iniisip niya ang mga bagay na iyon, umalis na si Haruma at sabi, "Magandang warm-up yun." Sa isipan ni Shin, inisip niya na may tiwala sa kanya si Mr. Sakamoto, kaya kahit ano ang mangyari, gagawin niya ang lahat. Pero ano nga ba ang kaya niyang gawin dito? Sa pagdilat ni Shin, may napansin siyang isang bagay sa ilalim ng concrete yun, kaya sinigawan niya si Haruma, "Hoy, hindi pa tayo tapos." Sagot ni Haruma, "Oh, so may determinasyon ka pa pala. Pero oras na para sa mercy rule kasi ang gap ng score natin masyadong malaki. Wala na raw chance kahit maitabla mo lang ang score." Sabi ni Shin, "Huwag mo naman akong patawanin. Tinatawag mo ba itong patas?" Sumagot si Haruma,
Ang paraan ng paglalaro ko, pinapanganib nito ang buhay ng mga inosenteng tao. Ito ang pinaka-worst violation sa lahat. Tanong ni Haruma, "So, inaakusahan mo ko ng foul play?" Sagot ni Shin, "Maglaro tayo." Tanong ni Haruma, "Anong laro ba ang lalaruin natin?" Sagot ni Shin, "Sumo." Nakatayo na si Shin at isang salita ang pumukaw sa husyo ni Haruma. Hinamon ni Shin si Haruma sa sumo. "Tatalunin kita sa sarili mong ring. Isettle natin ito sa sumo match." Sa isipan ni Haruma, iniisip niya na ang sumo ay isang barong wrestling sport o martial art. Pero ang pinakaimportante, ang katawan ni Shin ay nasa limit na. Ang glove niya ay maaring nagpa-enhance sa physical na kakayahan na lagpas sa kayang i-handle ni Haruma. Subalit mukhang may isa o dalawang charges na lang ang natitira sa glove. Subalit hindi sumusuko si Shin, ang kanyang mata ay kasing tindi sa mga mata ng first-rate athletes. Sa isipan ni Shin, inisip niya na sinusubukan niyang mag-take a gamble. Kung lagi siyang lalaban sa ganitong paraan, wala siyang pag-asa. Ang sumo lang daw ang natatanging sport na pwedeng mapabagsak o ma-takedown niya si Haruma gamit ang natitirang akas at kapangyarihan ng kanyang glove. Wala siyang idea kung gagana ang plano niya o hindi. Tinignan din siya ng oras. Sa papalapit na si Haruma, iniisip nito sa sarili, bakit lumalaban itong si Shin to the point na rinirisk ang buhay niya? Sagot ni Shin, "May isang tao akong ina-admire at siya ang nagbigay tiwala sa akin. Ito lang ang dahilan kung bakit kailangan kong lumaban." Sabi ni Haruma, "Sige, tatanggapin ko ang hamon mo in the spirit ng lethal sportsmanship." Sabay tumalikod si Haruma. Nagulat si Shin nang maya-maya ay mapansin ang pagkabasag ng window glass sa itaas. May kinuha si Haruma at pinagbabato niya ang mga bagay sa labas sa tubig kung saan nakatayo si Shin. Ang mga binato niya ay iba't ibang klase ng patalim. Bumalik si Haruma at sabi, "Magdadagdag ako ng isang rule. Kung sino ang maitutulak sa labas, mamatay siya dahil sa mga patalim. Ayos lang sa akin, simulan na natin." Sabi ni Haruma, "Handa ka na pala." Sa isipan ni Haruma, iniisip niya na ano kaya ang pinaplano ni Shin. Kaya naghanda si Haruma. Sabi ni Shin, "Hakoy," isang salita na sinisigaw ng isang sumo player upang erase ang spirit sa deadlock match. Maya-maya nakuha ang atensyon ni Haruma sa tubig at biglang itong lumabas o nag-slash habang papasugod. Sa isipan ni Haruma, inisip niya na isang fountain. Makikita naman si Shin na naghahanda at hawak-hawak ang isang maliit na bola na nakita niya kanina. Isa pala itong nitrogen bomb ni Siba o yung freezing bomb na inihanda ni Shin para kay Haruma. Sabi niya sa sarili, "Lagi na lang akong naliligtas ni Siba." Matapos i-activate ang freezing bomb, nagtaka si Haruma nang diretso itong ma-freeze sa fountain. Ang tubig ay nakabalot na sa katawan ni Haruma at na-stuck siya sa ganung posisyon. Sabi ni Haruma, "Nag-freeze pala ang fountain. Nagtatago pala ng ganitong weapon si Shin." Ngunit sabi niya, ang mga atake ni Shin ay wala pa ring silbi sa akin. Kaya naglagay si Shin ng mga papel sa kanyang tenga. Sabi ni Haruma, "Earplugs? Ano ba to?" Gamit ang kapangyarihan ng glove, pumalakpak si Shin sa harap ni Haruma. Sa sobrang lakas ng palakpak, dumugo ang tenga ni Haruma dahil sa ingay. Sabi ni Shin, "Ang atake mula sa loob ay gagana naman. Muang naririnig mo na pala ako." Makikita ni Haruma na papabagsak na siya at iniisip, bibingiin pala niya ako. Gusto ni Shin na maapektuhan ang balanse ko. Dito naman naghahanda si Shin sa kanyang huling atake. Sabi niya sa sarili, "Nagamit ko na ang isang charge sa palakpak. Ito na siguro ang final attack." Isang suntok direkta sa mukha ni Haruma. Subalit, nablock lang ito ni Haruma gamit ang kamay. Nagulat si Shin. Sabi ni Haruma, "Kahit ang sahig ay magiging pader, wala akong problema. Kaya kong ice climb." Binaon ng Haruma ang kanyang mga kamay sa ice floor upang hindi tuluyang bumagsak matapos mawalan ng balanse mula sa palakpak ni Shin. Sa isipan ni Shin, iniisip niya, hindi gumana ang atake ko, kailangan pong dumistansya. Subalit mahigpit na hinawakan ni Haruma ang isang kamay ni Shin, nabali ang mga daliri niya, napasigaw si Shin sa sakit. Sabi ni Haruma, "Ang nekodamashi mo kanina, gumana talaga." Para sa kaalaman, ang nekodamashi ay isang sumo move na pang-distract sa kalaban at iyon ay palakpak. Makikita si Shin na iniinda ang sakit habang si Haruma naman ay naghahanda ng pushing move para sa kanya upang mailabas ito sa fountain. Sa isipan ni Shin, iniisip niya, kailangan ko siyang pigilan. Kung hindi, si Mr. Sakamoto ang magiging dahilan kung bakit nang tumaas ang tibok ng puso ni Shin, sumigaw siya sa isipan, "Hinto!"
Nagulat si Haruma at huminto nga ang kanyang katawan. Hindi siya makagalaw. Sabi ni Shin sa sarili, "Ano ito? Ang katawan ko." Biglang nag-charge si Shin gamit ang glove. Sabi niya, "Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero ito na ang pagkakataon ko." Nagulat si Haruma at ina-anticipate ang atake ni Shin. Sa split second, naitulak ni Shin si Haruma ng napakalakas, hawak ang baba nito. Grabe! Nang gagawa na sana ng finishing move si Haruma, biglang nakapagbigay si Shin ng command na huminto dahil nagtagumpay siyang matamaan si Haruma. Nguit ang tanong, sapat na ba ito para tuluyang matalo si Haruma? At ano na kaya ang nangyayari kay na si Shiba at Aman nakaharap sa iba pang kasamahan ni Uzuki? Well, ang lahat ng iyon at sunod-sunod pang bakbakan ay masasaksihan natin sa susunod na chapter. Kaya dito natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang video, i-follow at i-subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.